Melanie POV. Napatigil ako sa aking iniisip nang marinig ko ang tunog ng aking cellphone. Kaya agad ko itong binuksan. Nag-text si Kuya Albert. From Kuya Albert. Nasa mall kami bukas ng 1 PM. Kita tayo. Sama mo si Joshua. 3 weeks ko nang hindi nakikita sina Kuya at ang asawa nitong si Ate Mila. Pare-pareho kasi kaming abala sa aming mga trabaho. Kapag hindi busy si Kuya ay palagi nitong dinadalaw si Joshua. Mahal na mahal ni Kuya ang kanyang pamangkin. Nang tumakas kami sa Maynila ay dito kami sa Quezon Province na padpad. Basta na lang kami sumakay ng bus at wala kami siguradong direksyon na pupuntahan. Ang mahalaga lang noong mga panahong yon ay makalayo kami sa Maynila at ang unang bus na nasakyan namin ay biyaheng Lucena sa probinsya ng Quezon. Wala kaming kaalam-alam tungkol sa Lucena. Basta nagpatangay na lang kami sa Agos. Nakakita kami ng maliit na apartment na mauupahan. Di hamak naman na mas mura ang renta dito sa probinsya kaysa Maynila. Malaking tulong din yung perang ibinayad sa akin ni Noel. Lalo na noong mga anak ko, lalo pa at si Kuya lang ang nagtatrabaho. Nagsimula akong maghanap ng trabaho nung malapit nang mag 2 years old si baby. Malaking tulong na hinihiram ito ni Lola Clarita dahil may libreng oras ako para magtrabaho. Kaya nga kahit anong pilit niya ay ayaw kong tumanggap na material na bagay o pera mula sa kanya. After 2 years ay nakilala ni Kuya si Ate Mila at nagkaibigan sila hanggang sa magpakasal. Lumipat si Kuya ng maupahan para bumukod silang mag-asawa kaya naiwan kami dito ni Joshua. Gusto niya kaming isama ngunit mas gusto ko na rin na nakabukod kaming mag-ina at tumayo sa sariling mga paa. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho ko ay sinundo ko kagad si Joshua kina Lola Clarita para tagpuin sina Kuya Albert at Ate Mila. Hindi na ako nagpalit ng uniform para makarating na agad kami sa tagpuan. Nakasalubong ko agad si Kuya sa tagpuan namin. Mabilis na tinakbo ni Joshua si Kuya nang makita niya ito. Super close talaga ang magtiyuhin. Ninong! Sigaw ni Joshua at agad naman tong binuhat ni Kuya. Kumusta na ang big boy namin? Ang bigat mo na ha? Masayang bati dito ni Kuya. Malusog kasi si Joshua kaya sobrang cute nito. Nakakagigil. Marami po kasing chicken sa bahay ni Lola. Pagbibida naman ng aking anak. Kilala naman ni Kuya si Lola Clarita dahil ilang ulit na rin silang nakita. Totoo din ang sinabi ni Joshua. Palagi kasi itong binubusog ni Lola Clarita kaya napakalusog ng baby ko. Talaga ba? Kaya palang bigat-bigat mo na at ang pogi-pogi pa. Siyempre po, kasi magkamukha tayo. Proud na sabi ni Joshua. Nakita kong bahagyang napatawa si Kuya nang makahulugan at napailing. Alam ko kaagad kung anong iniisip nito dahil parang pinagbiyak na bunga sina Joshua at Noel. Nasaan si Ate Mila? Tanong ko nang mapansin kong wala ito. Susunod na lang at kalalabas lang sa trabaho. Sagot ni Kuya. Maya-maya pa ibinaba ni Kuya si Joshua at nagpatuloy kami sa paglalakad. Kapag nagmumall kami, ay diretso kami sa paboritong fast food ni Joshua. Nanay, kailan po tayo kakain dyan? Inosenteng tanong ni Joshua habang nakaturo sa mamahaling restaurant sa loob ng mall. Bahagya akong inubo sa tanong nito. Sa dami talaga ng tinuturo nito ay yung mamahalin pa talaga ang napansin nito. Kitang-kita naman mula sa labas kung gaano ka-elegante at kaklas sa loob. Kulang pa sigurong 1 buwang sahod ko para lang sa isang order. Mahal dyan anak. Nanay, paglaki ko, madami na akong pera. Kakain po tayo dyan. Inosenteng winika ni Joshua. Napangiti kami ni Kuya Albert sa sinabi nito. Tumigil si Joshua sa tapat ng restaurant. Nanay, buhat! Ani Joshua, tumarap ito sa akin na nakataas ang mga kamay. Nakikita ko mapupungay nitong mga mata na mukhang inaantok na, kaya binuhat ko kaagad to. Sumubsob siya sa aking balikat. Ang laki-laki na niyan, binubuhat mo pa, puna ni Kuya. Malusog kasi sobra si Joshua, nakamana siya sa akin. Ganito rin ako kataba ng bata pa ako. Ngayon lang ito Kuya, hindi to basta magpapabuhat kung hindi sobrang pagod. Baka nagtatakbo kanina kina Lola Clarita. Akin na nga, mas malaki pa yung anak mo kaysa sayo.
Kinuha ni Kuya Joshua sa akin upang siya ang magbuhat dito. Melanie. Mahinang usal ni Kuya na parang biglang sumeryoso. Nang tingnan ko siya ay nakatingin to sa loob ng restaurant. Sinundan ko ang direksyon na tinitingnan nito at hindi ko inaasahan na makita ang taong minsan ay naging bahagi ng aking buhay. Si Noel. Nakaupo ito sa loob ng restaurant. Nakaharap siya sa direksyon namin at may kasama sa lamesa. Nakatingin ito sa kausap. Biglang nagliparan ng paru-paro sa aking dibdib at biglang nanuyo ang aking lalamunan. Nakaramdam ako ng bahagyang panlalambot ng aking mga tuhod. Nag-alala si Kuya sa akin kaya inakbayan niya ako para alalayan. Ayos ka lang? Tanong nito. Tumango ako. Tara na, yaya nito sa akin. Kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Bago pa ba na kami, tuluyang nakalayo ay muli kong sinulyapan ang direksyon ni Noel. Nakatingin ito ngayon sa direksyon namin. Hindi ko alam kung nakita niya kami. Bigla namang humarap ang kasama nito at nakita ko si Laika. Kuya, bilis! Hinila ko ng mabilis si Kuya upang makalayo. Nais kong lumayo sa lugar na yon dahil para akong kakapusin ng hininga. Nang makalabas kami ng mall at nagpunta ako sa sulok kung saan walang mga tao at doon ako inabot ng pag-iyak. Walang tigil ang pagpatak ng aking mga luha. Napakatagal na panahon nang huli ko siyang makita ngunit parang napakasariwa pa rin ng sugat sa aking isipan. Umiyak ako ng umiyak, napakasakit pa rin. Buti na lang at tulog si Joshua at hindi niya ako nakitang umiiyak. Nakamasid lang si Kuya sa akin dahil alam nito ang lahat. Napaupo ako at niyakap kong aking mga tuhod at patuloy ako sa pag-iyak. Hindi ko akalaing ganito ang aking magiging reaksyon. Akala ko'y naka-move on na ako sa kanya. Ilang sandali pa'y tumayo ako at kinuha kong panyo sa aking bulsa at pinunasan kong aking mga mata. Nagsuot ako ng sunglasses upang hindi halata ang pamumula ng aking mga mata. Tara na Kuya, baling ko sa kanya na ngayon ay tahimik pa rin na nakamasid. Ite-text ko na lang si Mila na sa kabilang mall na lang natin siya tatagpuin. Anito, mabilis kaming nakasakay ng van na naghihintay ng mga pasahero. Saktong 2 na lang ang kulang kaya umalis agad ito pagkasakay namin. Nang papalayo ng van ay natanaw ko si Noel mula sa mall na parang nagmamadali papalabas. Kasunod nito si Laika, huminto si Noel at hinahagod ang sariling buhok. Habang nag-uusap ang dalawa, maya-maya pa ay hinawakan siya ni Laika sa braso. Mapait ako na pangiti. Sila rin nga talaga ang nagkatuluyan. Hindi pwedeng ganyan ang itsura mo kapag nagkaharap kayo. Hindi natin mapipigilan kung isang araw ay magtagpo ulit kayo. Kaya pilitin mong maging matatag, wika ni Kuya habang kumakain kami. Katabi na niya si Ate Mila na tahimik lang na nakikinig sa amin. Nagulat lang ako. Hindi ko naman nakalain na makikita ko siya. Akala ko okay na ako, masakit pa pala. O ngayon, alam mo na kung anong mararamdaman mo. Kaya dapat alam mo na rin kung paano magre-react kung sakaling magkaharap kayo. Alam na rin nating nandyan lang siya sa paligid, kaya maging matatag ka. Mahinahon ang pagbibigay sa akin ni Kuya ng abiso. Laking pasalamat ko dahil kasama ko siya kanina nang mangyari yon. Ano, mahal pa ba? Hindi na, mabilis kong tugon. Sus, tanggi ngayon, iyak later. Ngumuso ako sa kanya. Nakita ko na pangiti sa Ate Mila. Kung mahal, edi mahal, huwag mong itanggi sa sarili mo. Para alam mo kung paano siya haharapin. Kaya ka nahihirapan dahil binabaliwala mo yung totoo. Kaya ayan, hindi mo alam kung paano didepensahan yung sarili mo. Kita mo na kung anong nangyari. Panay ang sabi mo na naka-move on ka na kahit alam mo sa sarili mo na hindi pa. Hindi mo naman kailangang aminin sa kanya. Aminin mo sa sarili mo. Natahimik ako sa sinabi ni Kuya. Tama siya, lagi kong dinedenay ang totoong nararamdaman ko. Hindi pa ako nakaka-move on, masakit pa sa akin ang nangyari at higit sa lahat ay mahal ko pa rin siya. Kailangang aminin ko sa sariling mga to para alam ko kung saan ako magsisimula. Hanggang sa makauwi kami ay iniisip kong sinasabi ni Kuya sa akin. Mahimbing ng tulog ng baby ko pero sobrang lalim pa rin ang iniisip ko. Nasasaktan at hindi pa ako nakaka-move on. So, anong kailangan kong gawin? Hay, mahal ko pa siya at yun ang dahilan kung bakit hindi ako maka-move on.
Sa kanya na mismo nanggaling na mahal niyang kababata niya at hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila ng babaeng tunay nitong minamahal. Kaya ni Katiting ay wala nang natitirang pag-asa para sa aming dalawa. May sarili na silang buhay at masaya na sila. May sarili na rin akong buhay at may anak na rin ako na mas importante kaysa sa toxic na nakaraan. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang pagmamahal na ito, ngunit kailangan kong tanggapin na wala na itong patutunguhan. Kailangan ko nang muling buksan ang aking puso para sa panibagong pag-ibig. Hindi ko mamadaliin dahil alam kong kusa itong darating kung talagang may nakalaan para sa akin. Kung wala, ay wala. Ang mahalaga ay hindi ko isasarap ang aking puso para sa iba. Panahon na siguro para sa sarili ko naman ang mahalin ko. 25 pa lang ako at marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa buhay ko at hindi ako dapat nabubuhay sa bangungot ng nakaraan. Saan ba nagsisimulang lahat ng sakit? Sino bang nanakit? Tama, wala akong kasalanan sa kanya kaya kailangan kong ituloy ang buhay na walang pagsisisi. Magtagpo man kaming muli ay may mukha akong ihaharap sa kanya. Bumalik sa normal ang aking buhay pagkatapos ng 2 linggo. Nung una lang ako medyo naalarma ngunit naisip ko na baka hindi ko na rin naman ulit siya makikita pa at kung magkita man kami ay pinaghandaan ko na kung paano ko siya haharapin. Mas maraming bagay ang dapat unahin, kagaya na lang itong trabaho sa Luz Vimin Properties. Kumpanya na namamahal at nagde-develop ng mga commercial properties. Ang gandang pakinggan. Pero ang trabaho ko dito isang office assistant. Taga-xerox, taga-salansan ng mga documents, taga-tanggal ng bala ng stapler sa mga lumang folder, taga-linis ng opisina kapag natatambakan na ng mga papel at kung ano-ano pang gawain na hindi na maasikaso ng mga regular employees. Saktong-sakto sa salitang assistant o pinagandang term para sa salitang alalay. Napapabuntong hininga na lang ako kapag naisip ko ng dating scholar sa college ay isang utusan na lang ng mga ordinaryong empleyado at may pinakamababang posisyon sa opisina. Wala pa akong 1 taong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Si Lola Clarita ang nagpasok sa akin dito. Kakilala niya ang may-ari ng kumpanya. Nung una ay ayaw ko pang tanggapin dahil ayaw kong samantalahin ang kabaitan niya. Ngunit na magsara ang factory na pinagtatrabahuhan ko, ay nag-apply na rin ako dito dahil baka hindi ako makabayad ng upa sa bahay. Under probation pa rin ako hanggang ngayon at hindi ko sigurado kung magiging regular ako dito. Kaya naman pinagbubuti kong maigi ang aking trabaho at baka sakaling maging regular employee din ako balang araw. Ang problema ay 3 araw na nagkasakit si Joshua at 3 araw din ako hindi nakapasok. Late pa akong dumating kanina dahil dinala ko siya sa clinic dahil sa follow-up check-up sa doktor nito. Nagpapasalamat na lang ako dahil mabait si Sir Jose Cordova, ang amo ko at naunawaan niya ang sitwasyon ko. Melanie, bakit ngayon ka lang? Bungad ng supervisor kong si Ate Vanji. Ganun ang tawagan namin dito sa opisina dahil para na kami pamilya. Pasensya na Ate Vanji, hinatid ko pa si Joshua sa lola niya. Nagtataka ako dahil ngayon lang nag-react ng ganito si Ate Vanji. May nangyari po ba? Pag-uusisa ko. Naku, may bago ng may-ari nitong kumpanya. Sobrang istrikto. Anito. Nagulat ako sa binalita niya dahil hindi ko man lang yun nabalitaan. Siguro dahil sa ilang araw akong absent. Ha? Hindi ko nabalitaan yan. Biglaan nga nakakagulat. May bagong kasosyo na si Sir Corpus. May bumili daw ng 50% share sa laysay ni Ate Vanji. Tumikim na muna ito't nagsalita. May nabutong papel para sa akin. Nagtataka kung tinanggap ang papel. Pasensya na, galing niya sa HR. Malungkot na sabi nito. Binasa ko nasa papel, last warning yon dahil sa pag-absent ko ng 3 araw na walang formal note para sa leave of absent. Nasanay na kasi kami sa dating management na verbal lang na magpapaalam kapag uma-absent kami. Ang malas ko naman, ako pa talaga ang nasampulan. Napakamot na lang ako ng ulo. Sige, iserox mo muna tong mga documents na ito at dalhin mo sa CEO's office. Kailangan niya yan bago magtanghali, ani Ate Vanji. Siya ba yung bago may-ari? Tanong ko. Tumango si Ate Vanji. Bilisan mo ha, importante yata yan. Anito at bumalik sa table niya.
Iniwan niya ako at sinimulan ko ng i-photocopy ang mga documents na ibinigay niya sa akin. Sa kalagitnaan ng aking ginagawa ay biglang tumigil ang machine at mukhang may problema pa yata sa ink. Marunong naman ako mag-troubleshoot nito dahil ilang buwan ko na rin tong ginagawa. Hindi ko alam na nagli-leak pala ang ink cartridge kaya nang hilahin ko ito malamsik sa aking ng tinta. Napahawak pa ako sa aking muka kaya lalo pa tong kumayat. Pati damit ko'y natilamsakan din. Naisip kong mamaya ko na lang ayusin ang aking sarili dahil kailangan ko na muna itong tapusin. Malapit ng mag-12 at ayaw kong mabadshot na naman sa bagong CEO. 11:50 na nang matapos ko. Kaya dali-dali ako sinalikop ang mga documents at bitbit ko ito nang magtungo ako sa CEO's office. Nadatnan ko si Ate Mercy, ang sekretarya ni Sir Cordova. Titig na titig ito sa akin. "Na paano ka? Mukha kang Dalmatian?" Natatawa nitong sabi. Hindi ko na naisip ang kanyang sinabi dahil nagmamadali ako para maibigay ang documents. "Nandyan ba yung CEO?" Tanong ko. Tumango ito na hindi nawawalang pagkakangiti dahil sa akin. Nasa loob, kasama yung asawa at anak niya. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sasabihin at mabilis akong pumasok sa CEO's office. At nakalimutan ko na rin kumatok dahil sa pagmamadali. "Sir, eto na po yung pinapa-photocopy nyo." Sabay na napalingon sa akin ng 2 taong nadatnan ko sa loob ng opisina. Pareho silang natigilan nang makita ako. Maging ako ay nagulat nang makilalang mga to. Nakatayo sa harapan ko si Laika, ganon din si Noel habang karga nitong isang batang babae na halos kaedad lang ni Joshua. Ilang sandali ring napuno ng katahimikan ng opisina. Lumapit ako upang ipatong mga papel sa lamesa nito at agad na tumalikod. Dire-diretso na akong lumabas nang walang paalam upang makaalis agad ako sa lugar na yon. Wala na ako nadat ng mga empleyado pagdating ko sa opisina dahil oras na ng tanghalian. Para akong lutang at wala sa sarili na naglakad patungo sa restroom. Napapikit ako ng mariin nang makita kong aking sarili sa salamin. Ang dami kong ink sa mukha at kumayat pa. Sa lahat naman ng pagkakataon, bakit ngayon pa nangyari to? Isang malakas na hininga ang aking ibinuga. 2 linggo ko rin pinaghandaan at pinag-aralan kung paano ko siya harapin kung sakaling magkita kaming muli. Ngunit, nang dumating naman ang araw na ito, ay para akong taong grasa samantalang larawan naman sila ng isang masayang pamilya. Walang sino man ang may gustong muling makaharap ang kanilang mga ex sa ganitong sitwasyon. Napasabunot ako ng aking buhok. Hindi talaga ako kinakampihan ng tadhana. Sinimulan kong linisin ang aking muka. Wala na akong magagawa pa para sa aking damit. No choice ako kung hindi umuwing ganito ang aking itsura. Kagaya nga na sabi ni Ate Mercy, mukha talaga akong Dalmatian. Noel POV. "Sigurado ka ba na si Melanie ang nakita mo?" Tanong sa akin ni Laika. Nasa labas kami ng mall dahil hinabol kong inaakala ko si Melanie. Sigurado ako si Melanie yun. Humihingal pa ako dahil tumakbo ko ng tumakbo kanina para habulin siya. Ganun pa rin ang itsura niya, napakaganda pa rin niya. Buhok lang ang pinagkaiba, mahabang buhok ni Melanie nung college kami. Samantalang ngayon hanggang kilikili na lang ang haba nito. I've always imagined this moment of reuniting with her. Yayakapin ko siya ng mahigpit at hindi ko na siya pakakawalan. Ngunit nang makita ko siya, hindi agad ako nakakilos dahil hindi ako makapaniwala na nasa harap ko na siya na parang isang panaginip. Para ako napako sa aking kinauupuan at sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Miss na miss ko na siya. Napakatagal niyang nawala sa buhay ko. Nang makita kong papalayo na siya ay noon pa lang ako parang nagising at walang sabi-sabi na tumayo at tumakbo papalabas ng restaurant upang sundan siya, ngunit napakabilis niyang nawala. Desperado ako, nagpaikot-ikot sa loob ng mall at umaasang makikita ko siya. Nang hindi ko na siya makita ay tumakbo ako papalabas ng mall. Ngunit wala pa rin ako nakitang Melanie kahit saan. Pakiramdam ko ay mababaliw na naman ako, kagaya ng naramdaman ko noon na siyang nawala sa buhay ko 6 years ago. Muling bumalik ang kirot at takot sa aking dibdib na hindi ko na naman siya makikita. Napasuklay ako sa aking buhok. Nawala na naman siya dahil sa katangahan ko. Hindi ko na namalay na pumapatak na pala ang mga luha ko. Tinapik ako ni Laika sa braso at inabutan ako ng panyo, ngunit hindi ko tinanggap yun. Sa halip ay pinahid ng 2 palad kong aking mga mata upang tuyuin ito.
At least, alam mo na kung saan siya hahanapin, anito. Tama si Laika, kung saan-saan ko na siya hinanap. Dito ko lang pala siya sa Lucena makikita. At least ngayon, alam ko na kung saan muling magsisimula. Matagal ko nang pinagbabayaran ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Gumuho ang aking mundo nang mawala si Melanie. Kasamang nawala ni Melanie ang kalahati ng aking pagkatao dahil hindi na muling bumalik sa dati ang takbo ng buhay ko. May buhat siyang bata. Sigurado akong anak ko yun. Kumakabog ang dibdib ko habang sinasabi ko yun. Hindi ko nakitang mukha ng bata, ngunit ramdam ng puso ko na anak kong batang yun. Napakaraming beses na may nangyari sa amin ni Melanie at hindi na ako magugulat kung may nabuo sa pagmamahalan namin. Babawiin kong aking mag-ina. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng tiyahin nito na sumama siyang makipagtanan sa kababata nitong si Albert dahil naniniwala at nagtitiwala ako kay Melanie na kapatid lang ang turing niya dito. Isa pa ay mahal na mahal ako ni Melanie at hindi niya magagawa ang ibinibintang sa kanya ng sariling tiyahin nito. Kahit pa nga nakita ko magkasama sila ng kababata nito kanina. Kilala ko si Melanie, hindi siya ganong klaseng babae. Mabuti na lang pala at naisipan mong bisitahin ako, ani Laika. Kung alam ko lang na naririto siya, sana noon pa lang ako nagpunta dito. Namumula pa rin ang aking mga mata at patuloy na nagpalingalinga habang naglalakad kami pabalik sa restaurant na pag-aari ni Laika. Kung ako ay hindi pa rin naka-move on sa pagkawala ni Melanie, si Laika naman ay matagal nang naka-move on sa akin. Alam niya ang hirap na pinagdaanan ko ngayon, lalo na't pareho kami ng sitwasyon. We both take for granted the love of our lives. Hi Tito! Bati ng 5 taon na batang babaeng si Jane. Hi Princess! Tugon ko dito. Napangiti ako ng mapait. Kung hindi siguro kami nagkahiwalay ni Melanie, ay may mga anak na rin kami at baka kalaro siya ngayon ni Jane. Anak ni na Laika at Miguel. Nagkaanak si na Miguel at Laika. Despite having a child, they are not on speaking terms. Pagkatapos na nangyari sa engagement ng dalawa, ay pinakawala na ni Miguel si Laika. Kahit pa pumayag na si Laika na ituloy ang engagement, si Miguel naman ang umayaw dahil doon ay tinakwil si Laika ng kanyang mga magulang dahil sa kahiyang dinulot ng engagement. Laika really struggled to rebuild her life. Yung dating mahina't iyaking si Laika ay natuto na ring lumaban sa buhay. Lalo na't bago sila maghiwalay ni Miguel, ay nagkaroon sila ng anak. Unti-unti na itong nakabawi at sinimulan na rin ang pangarap nitong magpatayo ng sariling food business sa sariling sikap. Malaki naman ang pinagbago ni Miguel. The Mr. Nice Guy Miguel turned cold and distant after his heart got broken. Hindi na siya yung dating patay na patay kay Laika. Nabaliktad ang sitwasyon nila. Dahil si Laika naman tong lihim na nasasaktan at nagmamahal kay Miguel na ngayon ay sarado ng puso para sa kanya. Ngayon ay pareho kami ng labang sinusuong ni Laika. Pareho naming binaliwalang pag-ibig na hawak kamay na namin. Nasa harapan na namin pero pinakawalan pa kaya ngayon ay nabubuhay kami sa pait na dulot ng aming maling desisyon. Hindi muna ako bumalik na Maynila at nagdesisyon ako manatili na muna dito sa Quezon upang hanapin si Melanie. Nararamdaman kong hindi magtatagal ay magtatagpo muli ang aming mga landas. Pagkakataon ko na ring bisitahin ng aking Lola Clarita, ang ina ng aking ama na piniling dito sa probinsya manirahan simula nang mawala si Lolo. Himala at naisip mo pa akong bisitahin. May himig pagtatampo sa boses ni Lola nang bisitahin ko siya. La, alam niyo namang maraming problema sa negosyo na hindi ko maiwan. Hinalikan ko siya sa pisngi at niyakap. Manang-mana ka sa ama mo, puro kayo negosyo. Puro pagpapayaman, tandaan mo hindi lahat kayang bilhin ng pera. Nagsisimula na naman ang paninermon niya sa akin. Ginantihan ko na lang siya ng ngiti. Sige, tawanan mo lang ako. At least ako masaya. Ikaw ba, napapasaya ka ba ng pera mo? Tuloy-tuloy na litanya ni Lola. Hindi ako nakasagot sa simpleng tanong niya because the answer is no. Kahit anong tagumpay ng karir ko ay hindi pa rin ako masaya. Hanggang ngayon, kalahati ng pagkatao ko hindi ko pa rin matagpuan kahit paanong yaman ng pamilya namin. Baka tumanda kang binata niyan at mamatay na ako't lahat, hindi pa rin ako nagkakaupo sa'yo. Pangungonsensya ni Lola. Bigla ko naalalang batang buhat ni Melanie sa mall. Parang may humaplo sa puso ko na nakapagpangiti sa akin. Hayaan niyo la, hindi magtatagal.
Bibigyan ko kayo ng apo, magugulat na lang kayo. Pinagtawanan lang ako ni Lola sa sinabi ko. Sa pihikan mong yan, paano ka naman magkaka-girlfriend? Puro ka pa trabaho. Ani Lola na natatawa pa rin. Bakit Lola? Sino bang nagsabi sa inyong wala pa akong girlfriend? Sagot ko, habang si Melanie ang nasa isipan ko. Napatingin naman siya sa akin na parang nagtataka. Tinitigan niya ang aking muka na waring inaalam kung nagbibiro ba ako o hindi. Maniniwala lang ako sa'yo kapag iniharap mo na siya sa akin. Diskumpiyado pa ring winika niya. Malapit na, bulong ko. Hindi para kay Lola, kundi para sa akin. Melanie, matatagpuan din kita. Tumayo ako para kumuha ng maiinom. Napaigtad ako na may maapakan ako na biglang tumunog. Napakaliit na bagay na yun pero ang lakas at ang tinis ng tunog kaya muntik na ako mapalundag. What the heck? Gulat na gulat kong nasabi. Yumuko ako't dinampot ito. Rubber duck lang pala. Why in the hell is there a rubber duck in here? Inis na ngitsa ko ito sa sofa. Muntik pa ako mapilayan dahil lang dito. Watch your words, apo. Baka marinig ka ng alaga ko. Sita ni Lola sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Lola. Anong alaga? Don't tell me nag-aalaga ka na rin ng aso, Lola. Nailing kong sabi at humakbang na ako muli papunta sa kusina. Mas cute pa sa asong alaga ko. Kamukha mo nga eh. Tugon ni Lola sa akin. Natawa ako dahil sa ikinumpara pa talaga niya ako sa bagong pet nito. Hello! Isang matinis na boses. Holy shit! Muntik na naman ako mapalundag sa gulat na isang matabang bata ang bigla na lang sumulpot sa harapan ko.